Huwag kang mag-alala, Lita. Sa kabilugan ng buwan mawawala na ang kung sinong nilalang dyan sa tulay. Lalabas yan siya kahit ayaw niya. Pinili niyo ang itim na kapangyarihan kesa tanggapin ang gabay niyo. Mapapasama kayo niyan, tiya. Titigilan ko lang to kung may isa akong maisasama sa inyo. Ngayon, Lita. Kahit mamatay man ako, isasama kita sa hukay. Kapag sinusubok tayo ng panahon, sinusubok din ang ating tapang at katatagan. Magandang araw po sa inyo, mga nilalang. At sa mga voice actors na kasama nyo. Pagbati rin po sa mga listeners na walang sawang sumusuporta. Sana po itong kwentong aswang at kababalaghan ko ay magustuhan nyo rin. Ako po si Pearly at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ay Diyos ko Milo, hindi na yata titila ang ulan Palakas pa ng palakas ang hangin. Paano na lang tayo kapag umapaw yung tubig? Saka hindi tayo makakatawid sa tulay nito. Wala naman tayong kailangan pang bilhin sa sentro ba? Huwag kang masyadong nag-aalalaran. Tay, natatakot po ako. Yung niyog po sa labas o parang matutumba na po Baka tamaan po yung bahay natin. Magdasal ka anak. Ipagdasal mo na maligtas tayo sa bagyong tumaswerte pa rin tayo na maliwanag habang bumabagyo. Mahihirapan tayo sa gabi dahil hindi natin kita ang mga pwedeng mangyari. May awa ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Nasa tapat ng bintana ng kubo namin ako noon. Simula nang sumama ang panahon ng araw na yon, hindi na ako umalis sa pwesto ko. Tanaw ko kasi mula roon ang ilog sa hindi kalayuan. Mabuti na lang at nasa mataas na bahagi kami kaya hindi kami binabaha. Ang lakas ni Ruping, Nay. Baka maubos pong mahulog ang mga buko natin. Buti na lang kahit maliit ang bahay natin, matibay po. Hayaan mo nang magkanda hulog ang mga yon, anak. Ang mahalaga, hindi tayo matatamaan at ligtas tayo. Hala! Ang dami na pong naaanod sa ilog. O, umaapaw na rin po yung tubig. Ang dami pong putol na punong kahoy, Nay. Inaanod na rin po yung mga baby ni Mang Arnold. Kawawa naman po sila Yung mga pusa rin niya Wala na tayong magagawa dyan, anak. Nakakalungkot man pero kapag sinagip natin ang mga yan, baka pati tayo maanod na rin. Sana lang talaga hindi masira ang tulay. Ang dami ba namang punong kahoy na dumadaan sa ilalim niya? Nay, may aso po sa labas Tingnan niyo po. Parang hindi naman po siya natatakot na may bagyo kasi nandyan lang siya. Kanino po kaya yan, Nay? Ang ganda. Kulay puti po Pagkatingin ko sa aso ay eksaktong biglang nabuwal at bumagsak ang isang puno ng niyog. Kanina lang ay tinatanaw ko pa yon na sinasayaw ng hangin. Pero sa isang iglap bumagsak yon. Nay, yung aso. Natamaan po siya ng natumbang niyog. Nay, tulungan po natin siya. Hindi pwede, anak. Baka mamaya niyan ay may mabuwal pa ulit na niyog at tayo naman ang madaganan. Elhile mo na nga lang yung bintana ran, Perle. Matatakot at maaawa ka lang dyan sa mga nakikita mo pero wala ka ring magagawa. Sana buhay pa yung aso pag humupa ng bagyo mamaya tutulungan ko po siya. Sa awa ng Diyos, bago dumilim ng araw na iyon ay humupa ang hangin at tumigil din ang pag-ulan. Kaagad kong binuksan ang bintana at tinanaw ang ilog. Mataas pa rin ang tubig pero hindi na nakakahilo tingnan ang agos niya. Tay, yung aso po at titingnan ko. Hay naku! Katalaga nakalimot Mag-ingat ka dyan sa labas ha. Opo, tay, mabilis lang po ako. May 1 metro rin siguro mula sa bahay ang pinagbagsakan ng puno. Sa bandang dulo na may mga dahon ko nakita ang aso. Sabi ko na nandyan ka pa rin. Teka lang ha. Susubukan kong buhatin ng mga palapa. It said, naku. Hindi ko kaya Teka lang ha. Magpapatulong ako kay tatay. Diyan ka lang. Tay, patulong po. Nandun pa rin po yung aso at buhay pa siya. Abay, mabuti na lang at hindi napuruhan ang asong yan. Hindi man lang uminggos ng matamaan hanggang sa matapos ang ulan. Nga po Nagtiis talaga siya, tay. Ayan siya. Hala, ba't nawala po siya, tay? O wala naman palang aso Pinagluloko mo yata ako. Anak, tatay naman Hindi ko po gawain yun. Nga.
Pero nasan yung aso mo ngayon? Ha? Ikaw talagang bata ka. Saka na nga muna. Sa susunod na araw ipapahati natin yung niyog na natumba para pwede nating gawing tabla. Malamang ay namalikmata ka lang kanina anak. Mukhang inaantok ka kanina habang nakatunga nga sa bintana eh. Kahit napunay. Nakita ko talaga yung aso kanina eh. Teka. Tingnan niyo po to oh. Tali po to ng aso ba? Patingin nga. O abay. Paano naman to napunta dito sa pinagbagsakan ng niyog? Sabi sa una eh. Alam ko na. Gagawin ko na lang po yung pulseras. Baka pampaswerte yung aso na yon. Hay naku bata ka. Maiwan ko na muna kayo at makikibalita muna ako sa sentro. Titignan ko rin kung ayos pa ba yung tulay na dinadaanan natin. Tayo ang pinakakawawa ng mga taga rito sa looban oras na masira yon. Tama po ako, tay. Wala naman pong ulan eh. O sige tara kung ganon. Pero magsuot ka ng jacket at sombrero kasi medyo malamig. Dali-dali akong kumuha ng jacket at sombrero sa loob ng bahay. Pagkatapos ay pinalagay ko kay nanay ang tali sa braso ko. Nagandahan din kasi ako sa kulay noon na magkahalong pula at itim. Malayo pa sa labasan kung nasaan ang tulay. Dinig na namin ang boses ni Lula Ubeng. Nasa kabilang bahagi pala ito ng ilog at wala sa bahay nito. Pinasok ng baha ang buong kubo namin. Halos anurin pa nga kami. Hindi pa kami makatawid dahil wala kaming tulay. Hay tutulungan nga namin kayo Ubeng. Hindi pa lang siya ngayon at halos lahat naman kasi kayo apektado ng bagyo. Nako, inanod pala ng tubig ba ang kubo ni Chuubing? Kawawa naman siya. Saka hindi siya inuwi ni Mario, kaya wala siyang katulong. Kawawa sana siya Tayno. Kaso iba po pangit ang ugali niya. Huwag kang magsalita ng ganyan Pearly. May mga tao lang talaga na hindi natin makasundok kahit anong gawin natin. Kapitan Chobeng. Mukhang matindi ang pinsala ni Ruping ano. Oy Milobuti nandito ka. Mukhang ayos lang siguro ang sa inyo ano sa awa ng Diyos ho nakatayo pa rin naman ang bahay namin. May natumba pong isang puno ng niyog pero buti na lang hindi sa bahay tumama. Kailangan yung gawa ng paraan para makatawid ako sa kabila. Aayusin ko pa ang kubo ko. Bakit ba kasi ayaw niyo akong tulungan? Hindi matigil si Lola sa pagrereklamo. Paano kasi nasa kabilang bahagi siya ng ilog? Mukhang hindi siya nakauwi bago pa man manalasa ang bagyo at matangay ang kubo niya. At dahil sira ang tulay, hindi pa siya makakatawid. Kaya tamang tanaw na lang sila ni Lolo Cap sa amin na nasa kabilang bahagi rin. Kulang na lang ay magsigawan sila para magkarinigan lang. Palakpakan, yun hong niyog sa bahay na natumba. Pwede ho yatang gamiting tulay kapitan. Ang problema lang wala akong pwedeng katulong na papasan noon hanggang dito. Hay palipasin muna natin ang gabing ito. Baka bukas bababa na rin naman ang tubig. Tatawid kami ran sa kabila. O ano Hube? Hindi ka pa ba uwi kina Marshall niyan? Basta pangako niyo sa akin na gagawan niyo ng paraan ng tulay pati na ang kubo ko. Kung hindi ba naman kasi responsable ang nag-iisa mong anak sana may katulong ka rin. Ano? Abba. Ang anak ko na naman ang nakita mo Siguradong inabutan din yun ng bagyo sa pinagtatrabahuhan niya. O paano Melo? Bukas na lang ha. Maaga tayo rito sa ilog. Sige ho kapitan. Maasahan niyo ako ran. Tara na anak. Dahil sa bagyong yon walang pasok ng sumunod na araw. Abala ang lahat sa pag-aayos ng mga nasira ng bagyo. Maagang nagising si tatay at nagpaalam na pupunta sa nasirang tulay. Kailangan din kasing maayos yon para makatawid din kami sa kabila. Hindi naman sobrang lawak ng ilog pero mataas kasi at malalim yon. Kaya kung walang tulay, mahirap ang tumawid dahil sadyang malalim ang tubig. Delikado rin daw doon dahil may nakatirang kung anong nakakatakot na nilalang. Nay, naalala ko lang po sabi niyo dati nung hindi pa ako pinapanganak, nakakatakot yung nasitulay. Nasira na siya ngayon. Ibig sabihin hindi na yun nakakatakot. Hindi ko alam anak Ang tubig naman kasi na nasa ilalim ng tulay ang mismong pinamamahayan daw ng aswang o kung anong nilalang. Kaya nga hindi tayo basta-basta makakatawid kapag walang tulay. Mahirap na baka may malunod na naman doon.
Si Lola Ubeng po doon malapit sa tulay nakatira. Hindi kaya siya natatakot daon, Nay? Ba ayaw mong nagkukwentuhan kami ng tatay mo na nakakatakot kasi hindi ka nakakatulog ng maayos sa gabi? Naisip ko lang po, Nay, at saka parang hindi na po ako takot. Siguro kasi mas nakakatakot yung bagyong Ruping kesa daon sa kwento ng tulay. Ikaw talagang bata ka. Pero alam mo ba yung namatay na anak ni Tia Ubing talaga ang dahilan kung bakit nagtitiis siyang tumira malapit sa ilog? Ayaw niyang iwan ng alaala ng anak niya. Nakita niyo po talaga kung paano siya nalunod, Nay? Nakita ko nang lumutang na iyong katawan pero hindi yung pagkalunod mismo. Kwentuhan niyo po ako tungkol daw, Nay, ha? Para may alam na po akong kwentong nakakatakot. Lagi na lang yung ibang mga kaibigan ko ang nagkukwento. Ako wala talagang alam. Naku, mas mabuti pang magbasa ka na lang ng mga libro habang wala pang pasok. Nanay naman eh. Wala na pong magandang babasahin sa libro ko. Alam ko na. Papasyal po ako sa tulay na Sasabay na lang po ako kay tatay pag-uwi. Hay nako, bahala ka na. Malaki ka na anak kaya hindi na kita dapat sinasaway masyado. Basta marunong kang mag-ingat ha. Opo, Nay. Mag-iingat po ako. Binagtas ko na ang makipot na daan pababa ng patag na kalsada sa gilid ng ilog. Maputik pa. Kaya sa damuhan ako halos naglakad. Walang gaanong matataas na damo dahil pinadapa lahat halos ng bagyo. Tumigil pa ako saglit dahil may mga nagkakapitang amorseo sa palda ko. Naglakad na ako ulit pero nakarinig ako ng mga ingay mula sa mataas na bahagi ng daan sa likuran ko. Pag ako walang naabutang tulay. Lagot sa akin si Kapitan. Hala sila Mang Mario at ang grupo niya yun Mukhang galit na naman. Kailangan malaman ni Tatay to Hopperly, bakit ka tatakbo? Ha? Opo. Nagmamadali po kasi ako Pinapauwi na po kasi ni nanay si tatay. Takosa din talaga yung ama mo, no? Takot sa asawa. Hindi po takot si tatay kay nanay Mahal na mahal lang po niya. Mahal? Sus, wala ka pa sa mundo, takot na ang tatay mo sa nanay mo. Ano? Ayaw nga lumusong sa ilog dahil sabi raw ng nanay mo maliit Kung ako naging asawa niya, ewan ko lang kung matatakot pa siya. Totoo naman po ba? Kasi ba po daon nga nalunod yung kapatid niyo? Baka nga po siya yung nananakot sa tulay paggabi. Anong nananakot sa gabi? Ha? Bakit? Naranasan mo na ba na tinakot doon? Hindi pa po. Pero ayoko pong maranasan yon. Sige na po. Aalis na po ako. Aba ay lokang bata ka. Hindi ka pa pala natakot doon. Ha? Sige tingnan natin. Hindi ko na pinansin si Mang Mario. Dati takot na takot ako tuwing nakikita siya. Pero hindi na ng sandaling yon. Lakad-takbo ang ginawa ko hanggang sa makarating sa nasirang tulay. Pierly, hindi ka naman natulog Kung naglinis ka roon sa labas ng bahay, dahil tapos na ang bagyo, tinulungan mo sana roon ang nanay mo na. Tapos na po kami sa paglilinis ni Nanay Tay. Yun na lang pong yog ang hindi pa naaalis nandyan pala sila Mang Mario nakasunod sa akin tayo makbo ako. O ano? Tinakot ka ba niya? Humanda sa akin yan mamaya. Hindi niya ako tinakot, Tay. Nakipag-usap lang po siya sa akin. Abay, bumagyo lang. Naging matapang ka na yata, anak. Tay, mas nakakatakot po pala agad may malakas na bagyo. Kaya sa bagyo na po ako takot ngayon, Tay. Nga Kaya sana naman huwag na maulit ang Ruping. Maswerte lang tayo na hindi nasira ang bahay natin. Yun palang mga kabaryo natin sa tabing dagat, marami raw na pinsalang mga bahay. Kawawa naman po sila. Narinig ko sa usapan ni na tatay na umpisahan na sa susunod na araw ang paggawa ng pansamantalang tulay. Nagboluntaryo si tatay na tutulong at ipapagamit ang natumbang niyog namin basta may magbubuhat lang. Kahit ang grupo ni Mang Mario ay pinakiusapan din na tumulong. Nagreklamo man pumayag din sila sa huli. Kinaumagahan, may narinig akong tumatawag mula sa labas ng bahay na nagpagising sa akin. Tao po. Magandang umaga po. May tao po ba dyan? Inaantok pa nga ako Saan kaya si nanay? Ba't walang sumasagot sa tumatawag? Tao po.
Ako po si Santi, pamangkin ni Kapitan. Tutulong po sana ako sa pagbuhat ng niyog na gagawing tulay po. Ay, makabangon na nga lang. Sandali lang po. Nandyan na. Nag-inat pa ako at hinawi lang ang magulo kong buhok. Hindi naman yun mahaba kaya kahit suklayin lang ng kamay ayos na. Binuksan ko ang pinto at bumungad sa akin ang matangkad na lalaking mas maputi pa yata kaya ngipin ko. Nakasombrero ito ng itim. Magandang umaga. Pasensya na nagising yata kita. Ito yung bahay ni Mang Milo ba? May natumbang puno ng niyog kasi sabi ni Kapitan Mansing. Opo. Anak po ako ni Milo. Ako po si Pierly. Ang aga niyo pong dumating ah. Wala pa nga silang Mang Mario eh. Si tatay naman baka bumisita pa sila sa taniman ng sitaw. Halos natumba po kasi ang mga yon. Baka inaayos pa nila habang wala pang init. Umupo po muna kayo kuya. Salamat Pierly. Dito na lang ako maghihintay sa natumbang niyog. Sa edad ko na yon hindi ko alam pero ramdam ko ang kabaitan ni Kuya Santon ko lang siya nakilala. Siguro dahil kumiti siya parang umingiti rin ang mga mata niya. Naglagay ako ng kokwa sa 2 tasa saka binuhusan yon ng mainit na tubig. Hinahalo ko pa lang yon nang marinig ko sina tatay na dumating na pala. O Santi, ang aga mo naman. Halos hindi pa nga sumisikat ang araw. Paano ka pala nakatawid dyan? Magandang umaga po. Binebay ko po yung bumagsak na tulay. Kuya Milo. Aba, madiskarte ka rin ah. Pero hindi madali yung ginawa mo. Kahit ako hindi susubok sa ganun. Mahirap nang mahulog at bale pag mamaya nalagay natin ang neuron. Pwede dumando ng ligtas kahit paano. O ikaw pala santalmusal ka na ba? Sabayan mo na kami kung gusto mo. Naitay pinagtimpla ko na po si Kuya Santi ng kokawa. Mabuti naman kung ganun anak. Parang hindi naman nakakaya rito sa kuya mo. Ako nga po yung nahihiya eh. Dumayo pa ako ng pag-inom ng kokwa. Aba ang lagay pamangking iikap lang ang mailibreng mainit-init na inumin. Paano naman kami Milo? Magandang umaga Mario. Maghanap na muna kayo ng pwesto at ipagtitimpla rin kayo. Kape ba o koko ang gusto nyo? Ha? Yan ganyan ang mabuting pakikisama. Kape para sa amin ang tropa ko. Lita, lagyan nyo ng maraming asukal ha. Gusto kasi namin matamis na mapait. Pumasok na tayo sa loob anak. Tulungan mo akong ipagtimpla sila ng kape ha. May mainit na tubig pa ba? Del said, meron pa po, nay. Pero baka hindi na magkasya sa kanilang 5. Hayaan mo na anak. Hindi lang natin pupunuin ang mga tasa nila. Ang importante may mapainom tayo sa kanila. Kainis nga po sila na eh. Man lang kayo binatiin ng magandang umaga ni tatay. Anak, wala tayong mapapala kung papansinin natin ang mga yan. Pero sa totoo lang ganyan din ang nararamdaman ko. Sila dapat yung tinatakot sa tulay tapos ihulog doon. Ay ang bibig mo, Pierly ah. Hindi ka namin tinuruan ng nanay mong gumanyan. Kung wala ka rin lang masasabing maganda, tumahimik ka na lang. Marinig ka pa eh. Magkagulo pa. Haluin mo na iyong mga kape at ako na ang maghahatid sa labas. Huwag ka na roon. Mabuti pa nga po na dito na lang ako sa loob. Tay, maghahanda na lang ako ng almusal natin. Mamaya ka na maghanda. Baka maisipan pang sumilip dito sa loob ng mga yan. Makita pa yung pagkain at maalantakan. Tayo naman ang kawawa. Kita niyo po ang sama talaga nila kasi eh. Naisi tatay kunwaring hindi pa galit. Maingay ang grupo ni Mang Mario sa labas. Hinintay ko pa talaga na makaalis sila. Pinanood ko pa silang binubuhat ang mahabang puno ng niyog. Gusto ko sanang sumunod pero hindi pa ako nakakapag-almusal. O, dahan-dahan sa pagkain anak. Para ka namang nakikipagkarangyan eh. Susunod po sana ako kina tatay na eh. Gusto kong manood kung paano nila ayusin ang tulay. Mamaya ka na pumunta roon pag medyo matagal na sila, dalhan mo ng may inom ang tatay mo mamaya ha. Tapos dalhin mo din yung ilalaga kong saging. Sige po, nay. Gusto ko talagang makita kung paano po nila itatawid yung niyog. Sino po kayang lulusong mamaya? Siguradong walang lulusong sa grupo ni Mario. Kaya kung hindi si Santi ay tsaka ang tatay mo. O baka silang dalawa pa nga. Marunong naman pong lumangway si tatay kaya ayos lang po.
At saka may kakapitan naman siya para hindi sila maano. Ba? Abay dapat lang na may kakapitan sila. Malalim pa rin ang tubig sa ilog at mabilis pa rin ang agos kaya kailangan nilang mag-ingat. Dapat si Mang Mario ang pinapalusong down para kung sakaling magpakita yung kapatid niya na nalunod doon nandun siya tapos para bumait na siya. Nako, ikaw na bata ka talaga. Huwag mong pangarapin ang mga ganyan sa ibang tao, kasi isipin mo kung sayo kaya mangyari yon paano ka naman ha. Hindi naman po ako masama katulad ni Mang Marionaya. Pero masyado kang mapanghusga sa kapwa mo. Kahit marami tayong naririnig na hindi maganda sa Mang Mario mo, wala naman siyang ginawang masama sa atin. Hihintayin pa po ba natin na may gagawin siya? Kaya nga lagi kang sinasabihang mag-iingat, di ba? Tama na yung nainis ka dahil hindi siya bumati ng magandang umaga. Huwag mo nang isipin yung mga hindi naman niya nagawa sa atin. Bumusangot na lang ako noon. Napagalitan pa ako ni nanay dahil nasa harap kami ng pagkain at hindi tamang nagdadabog o nagsasabi na masama. Habang nasa harap ng grasya, naghihintay na akong maluto ang nilagang saging nang dumating si tatay at nagmamadali. Yung isang kasamahan ni Mario na si Pedro nalunod sa ilog. Basta na lang kasi parang lumakas ang daloy ng tubig at may nabong ipo-ipo kahit wala namang malakas na hangin. Ay Diyos ko Sino ba yung kasama niyang tumawid sa ilog? Ikaw ba Milo? Si Santi yung kasama niya. Sinisik pa nga siya ng ilang beses pero hindi na talaga siya makita. Ikaw Milo, wag na huwag kang lulusong doon ha. Hindi ko alam ang gagawin ko pag may nangyaring masama sa'yo. Naitawid niyo po ba ang niyog, tay? Madadaanan na po ba? Hindi pa, anak. Ang sabi ng kapitan huwag na munang gumawi sa bahagi ng tulay kasi delikado pa. Lalapit daw muna siya sa munisipyo para makahingi ng tulong. Paano po yan, tay? Hindi na po ako niyan makakapasok sa school. Wala pa naman daw pasok ngayon, anak. Hay Diyos ko. Gusto ko sanang tumulong sa paghanap do kay Pedro, pero hindi rin kasi ako makatawid sa kabila. Hayaan mo na silang maghanap doon, Milo. Hindi ka nga makatawid ng ilog ba? Na nga. Nagkukwento lang naman ako. Ang balak ni Kapitan ay maglalagay daw sila ng lambat doon sa bukana ng ilog para sakaling umabot to ng bangkay makita na. Nandun ba si Chaubing Si Mario. Anong ginawa dahil sa nangyari sa kaibigan? Siguradong nagpaparamdam na naman yung bata. Sino pong bata? Nay. Yung kapatid po ba ni Mang Mario? Hala, baka nga po naging aswang siya roon sa ilalim tapos naging tanak. Nagkwento ka na ng ganyan sa anak mo, Lita. Ang kulit kasi At matanda na siya. Alangan namang habang buhay lang siyang matatakot, di ba? Opo, tay, nagkwento na si nanay kasi hindi na ako takot sa mga aswang at mumo. Sa bagyo na lang po, tay, si Kuya Santi po nakatawid po ba siya sa ilog? Hay, sige na nga lang. Yung Kuya Santi mo napakagaling at nakayanan ng daloy ng tubig kaya nakatawid. Kakaiba nga ang batang yon. Kilala ko rin yan si Pedro Katigas din kasi ng ulo niyan. Sinabi na ni Sante na siya ang maunang lulusong pero hindi pumayag at mas kaya raw niya kasi taga rito siya. Sinusunan pa ni Mario kaya lalong naglalakas loob. Ayun tuloy. Pero kaibigan siya ni Mario. Dapat tinulungan siya na walang hiyang yon para makaligtas. Kasi kung iisipin hindi yan magiging katakutan. Parang natisod kasi siya dun sa malalim na parte. Tapos hindi siya napuntahan kaagad. Pati si Sant lumubog rin ang bahagya dahil nga siya yung nagpas ng niyog. At ano naman ang sabi ni Mario? Tutulong ba siyang maghanap daon sa bangkay? Anong tutulong dyan? Nandun Imbes na gumawa ng paraan para makatawid papuntang sentro, inutusan ng mga kasamahan na ayusin ang kubo ng ina at daon na raw muna sila. Nang hihingi nga ng matatanghalian. Aba ano sila sinuswerte? 4 silang ipaghahanda natin. Buti sana kung may maganda silang naiambag sa buhay natin. Ngayon lang naman Tolita. Namatay na nga yung mga tao Dadagdagan pa ba natin yung pasanay nila? Bakit? Pinapasan ba nila yung mga problema natin? Tapos yung kamalasan nila damay tayong lahat. Hay! Ayoko na nga makipag-argumento pa sa'yo. Kung ayaw mong magluto ako na lang. Alalahanin mo Milo, hindi pa tayo makatawid ng tulay.
Paano tayo mamimili ng mga kakailanganin natin kung pati yung mga batugan na yan ay ililibre pa natin? Ha? Ako na ang bahala, Rian. Sabihin mo na lang kung anong wala sa atin. Pwede kong pakiusapan si Santi na ibili niya tayo. Kakaiba ang batang yun talaga. E baka pwede na pukin ng Mario yung nilagang saging. Tay, isa ka pang bata ka. Daon na nga kayo at ako narito sa kusina. Tara na nga sa labas, Pearly. Yung mga buko na hindi pa naman sira e ibigay na rin natin sa mga batugan na yon. Abay, mabuti pa nga yan. Sise, magugustuhan mga yon ang uminom ng buhok ko eh. Pwede sana lagyan pa ng gatas. Ano? Kokonti na lang ang asukal natin dahil 5 silang nagkape kanina. Dadagdagan mo pa ang gasto sa gatas. Namatayan nga. Di ba? Parang abuli na rin yung tulong natin. Natahimik na si nanay sa sinabi na yon ni tatay. Ako naman tahimik lang pero napapaisip. Kapag anong nagiging delikado ang tulay, siguradong pahirapan ang pagtawid doon. Nay, hindi kaya may sumapo yung ilog kapag ganon? 2 na ang namatay eh. Malas ang bahaging yan ng ilog. Kahit panong pinapagawa pa lang yan, naalala kong may nadisgrasyang trabahador doon. Hala! E paano na po yan, Nay? Hanggang kailan po magiging ganon ang ilog at ang tulay? Hanggang sa pagtanda ko po ba? Hindi ko alam, anak. Dati naman kasi nag-aalay dyan si Nata Ubeng. Kahit siya po, hindi nag-aalay daon sa ilog nung namatay yung anak niya. Kahit po si Mang Mario. Hindi anak kasi hindi naman sila naniniwala sa mga ganon. E kasalanan pala nila kung bakit po ganon yung lugar na yon. Hindi nila aaminin yan kasi hindi sila naniniwala. Napaisip ako at gaya ni nanay naniniwala ako sa mga kababalaghan. Nang tanghaling yon ay sinamahan ko si tatay na maghatid ng makakain nila ni Mang Mario. Pero sadyang pangit ang ugali ng lalaki. Walang niya. Anong klaseng luto to? Milo kangkong na may bagong. Wala ka na bang ibang maisip ipakain sa amin? Ha? Masarap yan, Mario. Subukan niyo muna kasi paborito kong iluto yan. Paborito ko pong ulam yan at saka masarap po talagang magluto si tatay. Makakalimutan niyo po ang pangalan niyo pag natikman niyo ang luto niya. Huwag mo kaming iabangan, bata ka ha. Basta ayaw namin to sa gulat namin ni tatay ay tinapon na lang basta-basta ni Mang Mario ang pagkain. Napaiyak ako dahil sa panghihinayang. Si tatay naman ay nagmura ng mahina. Sumusobra ka na talaga, Mario ha. Hindi mo na iginalang ang grasya na pinaghirapan ko. Anong akala mo sa amin ha? Baboy na papakainin mo lang ng kangkong. Kung baboy ang tingin ko sa inyo, dapat sana itinagdag ko na lang yan ng pino. Hinaluan ng upas at tiki-tiki. Literal na pagkaing baboy ang sinabing yon ni tatay. Natawa ako roon pero lalo lang ikinagalit ni Mang Mario ang sinabi ng tatay ko. Walang Camilo. Nasaan ang itakot ng mataga kita? Busit ka. Hoy Mario, anong kaguluhan yan? Ha? Lolo Lee, si Mang Mario po tatagain niya si tatay. Hindi ako natatakot sa'yo, Mario. Akala mo ha? Ikaw lang ba ang maitak? Hoy, ano ba kayo? Imbes na mag-away kayo dyan, gumawa kayo ng paraan para makatawid dito. Nakita na ang bangkay ni Pedro sa bukanan ng ilog. Yun na nga tupagin yung mga kasamahan nyo. Imbes na nagrereklamo kayo sa pinapakain sa inyo. Ako na nga nagmamagandang loob, ako pa ang masama. Mga walang moto kayo. Hindi pa tayo tapos. Milo, may araw ka rin sa akin. Umalis na si Nang Mario. Ang sabi ni tatay, aakyat ang mga ito sa bundok para lang makapunta sa sentro ng barangay. Ayaw makipagsapalaran ng mga ito na tumawid sa ilog dahil baka magaya lang sa mga kasama. Bitbit namin pauwi ang kanin na mabuti na lang hindi natapon. Walang imikan sina nanay at tatay magdamag dahil doon. Pagsapit ng umaga. Pearly anak, gusto mo bang sumamang maglakad-lakad? Bisitahin natin yung tulay baka may balita na roon. Sige po, sasamahan ko po kayo pero magbati na muna kayo ni nanay. Sige na po. Ay, hindi naman kami nag-away ng nanay mo eh. Narinig mo ba kaming nagsagutan mula kahapon? Si tatay talaga oh. Ang aga-aga eh. Magbati na po kasi kayo. Hay naku Pearly, ang aga-aga. Huwag kang nangungulit dyan. Lumakad na nga kayo mag-ama.
Maglalaban naman ako kaya iwanan niyo na ako rito. Sige dadaan ako sa poso at pupunuin na yung tubigan doon. Mabuti naman kung ganon at baka may oras din kayo para makabili ng asukal at asin. Sige, titignan ko mamaya. Tara na. Purely, nakangisi akong lumabas ng bahay. Yun ang nagustuhan ko sa mga magulang ko noon pa man. Hindi sila maingay kung mag-away. Tamang hindi nagpapansinan lang. Tapos mag-uusap na ulit. Malayo pa kami sa tulay pero nakita na naming marami ang nag-uumpukang mga tao sa kabila nun. Bilisan natin anak. Mukhang may hindi na naman magandang nangyari magdamag. Diyos ko. Binigi na nga kami at lahat. Huwag niyo na pong dagdagan pa. Halatay. May mga nakalutang po na mga patay na hayop sa ilog. Ano po kayang nangyari, Milo? May alam ka ba sa nangyayaring to? Imposibleng lumitaw lang to lahat sa ilog o inanod mula sa itaas. Hindi na ako nakapunta pa rito kagabi. Lee, Diyos ko. Kaninoong mga hayop kaya to? Maya-maya ay may darating na tulong mula sa munisipyo para gawin ang tulay. Milo, pag nakatawid na ako ran kailangan natin mag-usap. Sige, wakap dito lang muna ako. Pearl anak. Sabihan mo ang nanay mo tungkol dito ha. Pati na rin yung maghihintay muna ako rito para makatulong sa paggawa ng tulay. Opo, tayin ko po. Tumakbo ako pa uwi nun. Mabuti na lang at hindi na maputik ang daan. Kabado pa ako dahil kung ano-anong nakakatakot ang naiisip ko. Umabot sa puntong inisip ko na paano kung hindi na lang hayop ang namamatay na lulutang doon. Kundi pati mga tao na rin. Tinulungan ko si nanay na maglaba para mapadali ang lahat. Gusto rin niya kasing pumunta sa tulay at makita ang lahat. Dapat kausapin si Tia Ubing. Sila ni Mario ang mas may responsibilidad sa pag-aalay. Siguradong ang hinahanap ng taglugar ay sila at hindi ang kung sino-sino. Puntahan na po natin siya kina Mang Marshall para sabihan po, Nay, baka naman po maawa na siya kasi may namatay na ulit. Pupuntahan talaga natin siya bago pa tayo madamay sa kapalaran nila. Sana lang talaga makinig naman si Tia at sana mailagay na nila ang pansamantalang tulay ngayong araw. Nay, tingnan niyo po. May truck na dumating. Yung mga tao may dalang malaking lubid. Ay Diyos ko. Salamat naman at nakahingi na sila ng tulong sa bayan. Ano po kayang gagawin nila? Nay, manood ka lang anak. Sanay ang mga yan kaya siguradong madali lang para sa kanila. Ang mailagay ang katawan ng niyog sa magkabilang bahagi ng ilog. Si Kuya Santo, tatawid siya ng ilog para ihatid yung lubid. Pero ang dami pang patay na hayop na sumabit sa sirang tulay Madumi dyan, Nay. Maswerte talaga tayo na malakas ang loob ni Santi siya taga rito ha. Pero hindi siya nag-aalang tulungan tayo. Ang galing. Tinalian siya sa katawan ng lub. Sigurado akong hindi siya maaanod niyan. Pero kahit na maanod siya pwede siyang hilahin. Sadyang napakarami pa rin ang tubig sa ilog. Siguradong maraming naipon sa talon kaya tuloy-tuloy lang ang pag-agos. Ayan nanay lumulusong na siya. Sila ni tatay yung magkasama rito sa kabila. Tapos daon sa kabila ang dami nila. Paano naman po yun? Kumapit ka sa akin Santi. Iaahon kita. Salamat po Mang Milo. Maraming salamat din sa walang pag-aalin lang ang pagtulong mo sa amin dito. Akin na tatanggalin ko na ang lubid dyan sa katawan mo. Mabuti naman at kahit papaano magagamit ang pansamantalang tuloy ang niyog na to pagkatanggal ng lubid sa katawan ni Kuya, inilipat yon ni tatay sa katawan ng niyog at doon naman itinali ng mabuti. Nang masigurong maayos na ang ginawa, sumigaw na ito. Hilayahin nyo na dyan. Aalalain namin dito. Sige, hawak ng mabuti at magbibilang ako. 1, 2, 3. Hila! 8 yata ang mga taong humihila sa kabilang dulo ng lubid na nasa bahagi ni na Lolo Cap. Gumalaw ang dulo ng niyog na nasa ilog. Nakababad. 1 pang hila at lumutang na yon. Wag masyadong mabilis ang paghila. Baka yung bahay naman sa kabila ang mahulo. Sasabihin ko po kung tama na rito. CJ. Hila na ulit. 1, 2, 3. Muling sumigaw ang mga kalalakihan. Malapit na ngang maitawid sa kabila ang dulo ng niyog. Konting-kunti na lang pero may dumating na estorbo.
Ang galing naman eh. Kung kahapon nyo pa naisipan yan ni, sana hindi nalunod si Pedro. Kasalanan nyo yung pagkamatay niya eh. Hoy Mario, ayusin mo yung pananalita mo ha. Huwag mong isisi sa akin ang kayabangan ng kaibigan mo. Maging yung pagiging susolero mo ay wala ring naitulong. Anong kayabangan, Kap? Baka nakalimutan yung kayo nakiusap sa amin na tumulong sa pagbuhat ng pesteng puno ng niyog na iyan galing kay Mlo. Nakiya ko sa inyo pero hindi ko sinabing maging bayabang kayo. At alam mo Mario, itong nangyayaring kamalasan sa inyo at sa nanay nyo yung inanod ng bahay niya. Kasalanan nyo yan. Huwag mo kaming masisi sa kamalasan mo di, ikaw ang namumuno sa barangay kaya saagutin mo ang lahat. Sagutin ko ang mangyayari sa mga sumusunod at nakikinig sa akin. Pero sa katulad niyong sarili lang ang iniisip, hindi nay. Mag-aaway pa yata si Mang Mario at si Lolo Ri, o Kap Mario, pakiusap naman. O, ayusin na muna natin ong nyo. Hayaan nyo naman yung magkaroon ng matatawiran dito sa looban. Hindi na talaga tama ugali ni Kuya Mario. Kagabi nag-amok din yan sa bahay ni Kapitan eh. Aminin man natin at hindi sila ang malas dito sa baryo natin. Kakausapin ko na talaga si Tia tungkol dyan. Huling pakiusap ko na to sa'yo Mario. Patapusin mo lang ako rito. Pwede. Ito na lang. Huli na talaga ha. Kuha mo naman ang ibig kong sabihin, di ba? Sige, pagbibigyan ko kayo. Hihintayin ko kayo rito sa tabi. Nakayaan naman sa mga taga-munisipyo kung hindi ako pumayag eh. Natapos nga ang paglalagay ng pansamantalang tulay ng umagang yon. Umalis na sina Lolo Cap, Mang Mario at ang mga kasamahan nito kasama ang mga taga-munisipyo. Pag hindi pa nakinig yang si Mario sa mga taga-munisipyo, isang araw makukulong talaga yan. Parang hindi nga po kulong ang bagay sa kanya eh. Alam niyo na po oras na may bumili sa tapang niya. Baka magawa natin ng paraan na maalis yung mga sumabit na hayop sa tulay pati sa ilalim. Mabaho ang mga yan pag hindi nakuha. Milo, gagawa ako ng panungkit para dyan. Ano, Santi, matutulungan mo kami sa balak namin. Wala eh. Kami lang din ang mas maapektuhan pag hindi natin pinagtatanggal ang mga yan. Naman po. Tutulungan ko po kayo pero uwi po muna ako. Magpapalit ng damit at saka babalik po ako kaagad. Sa bahay ka na kumain, Santi. Magluluto ako ng dahon ng kamoteng kahoy na may gata at dilis. Kumakain ka ba nun? Ayos po sa akin yon. Kahit ano naman po basta walang lason eh. Nabalitaan ko pala kahapon yung ginawa nila Kuya Mario rito. Masama talaga ugali niya. Kaya nga po kuya. Sarap nung bagoong po sana eh. Si Mang Mario talaga kahit sa pagkain hindi marunong gumalang. O sige, unahan mong tawiran ang tulay na niyog natin, dapat po maihawakan kasi baka madulas po ako, pag tumawid ako doon iisa pa naman po yung niyog gagawa natin yan ng paraan anak tinanaw namin si Kuya Santi na tumatawid sa mahabang katawan ng niyog na walang pag-aalinlangan kung ako, yun siguradong nahulog na ako nang wala sa oras pagdating sa kabila, kumaway pa siya sa amin. Babalik po ako kaagad. Tara nang umuwi para makapagluto na ako. Mamaya pagkatapos matanggal yung mga patay na hayop do sa ilalim ng tulay, pupuntahan ko na si Tia. Kung pwede lang paalisin sa baro, magina na yan. Sila na nga ang masama ang dala rito. Tayo pa ang mag-aalang kalabanin sila. Bakit po sila gantay? Para po silang walang pakialam sa iba eh. Mag-aalay lang naman po ba? Huwag mo nang alalahanin yun anak. Basta tayo, gagawin natin ang makakaya natin para sabihan sila. Dumating si Kuya Santhanda na sinanay ng tanghalian. Malayo pa ay sinalubong ko na siya. Ginulo niya ang buhok ko saka inabot sa akin ang isang supot. Mayamis na lang. Bigay ni Tia Eva. Ba't po may dumi yung balikat niyo kuya? Ito Nagpasang kasi ako ng mga kawayan. Gagawing post roon sa magkabilang bahagi ng ilog para paglagyan ng tali na gagawing hawakan ng tulay. Buti may hawakan na po pala. Susubukan ko pong dumaan mamaya. Naitay, may minatamis na lang araw galing kay Lola Eva. Naku, salamat dito Santi. Padadalahan ko rin siya mamaya nitong ginataang talbos ng kamoteng kahoy ha. Paborito nila to ni Kapitan eh. Siya, kumain na tayo para mabalikan na natin yung ilog.
Mamaya na nating pag-usapan iyon at baka pare-pareho lang tayong mawala ng gana pag binanggit ko pa. Maupo ka na, Santi. Ohong plato mo. Huwag kang mahiyang kumain. Maraming salamat. Ah, nga po pala. Si Kuya Mario po bumalik ng bundok kasama ng 3 kaibigan pagkatapos balaan ng taga-munisipyo. Nababagay nga sila sa bundok dahil sa mga ugali nila. Huwag na kamo silang bumaba kahit kailan. Ubusin na lang nila lahat ng punong pwedeng mauling hanggang magsawa sila. Pero palihin po niyang binantaan si Chio Mansing. Ano na naman ang banta niya? Papakulam at papaaswang daw niya lahat ng kumakalaban sa kanila ng nanay niya. Aba, maliw ba siya? Hindi nga sila naniniwala ng nanay yan sa mga kababalaghan tapos ngayon may kulam at aswang silang nalalaman. Baka makikipagkasundo ka mo sa demonyo. Pero posible din naman niyang gawin yon. Hindi ba't may ginawang ganyan noon si Chubing nang mamatay ang Tiyo Molita? Yun nga rin ang naiisip ko, Santi. Noon kasi dapat ay magiging albularya si Tia kasi nasa lahi nila yan. Pero imbes na tanggapin karunungang itim ang natutunan niya. Kaya nung mamatay ang tsuhin ko na asawa niya tumigil siya. Kaya lang kahit yung anak niya na bunso ang namatay, hindi na niya pinansin. Hindi man lang siya nagsindi ng kandila sa ilog o kahit sa tulay bilang pag-alala. Tama po kung ganon ang dinig ko sa gagawin niya. Ate Lita, anong sabi? Nakukunen siya ba? Magre-ritual na raw siya at magbabalik loob. Magbabalik loob, Lita. Totoo kaya? Ano po yung magbalik loob? Ang magbalik loob ibig sabihin bumalik dito sa looban. Wala pang ang bahay si Chaubing kasi nasira ng bagyo. Ipaayos muna nila yung bahay at kung ano man yung hihingi ng albularyo ialay nila. Pwede pong makahingi ng tubig. Sandali po, kuya. Ikukuha po kita. Naniwala naman ako sa mga sinabi ng mga magulang ko. Mukha naman kasing makatotohanan. Nang mga panahong yon na hindi pa moderno ang lahat, uso pa talaga ang pag-aalay sa amin. Lalo na sa mga lugar na pinaniniwala ang pinamamahaya ng mga kakaibang nilalang. Sa tulong ng mga kabaryo namin na pumunta rin sa ilog, nakagawa ng tali na nagsilbing hawakan ng tulay at natanggal na rin ang mga patay na hayop sa ilalim ng sirang bahaging yon. Gumawa rin sila ng butas para gawing libingan. Saan po kaya kinuha mga yunay? Yung pusa may mga anak pa, yung aso buntis. Sayang. Lalo na yung mga sisiw at yung inahin. Buti sana kung daga ang puro pasaway naman yung mga yun Ang mas nakakapagtaka puro pala may sugat sa liig ang mga yun na parang tinusok o kinagat. Hindi po kaya aswang ang may gawa nun ay. Naku, pag aswang ang gumawa nun dapat mahuli siya at maparusahan. Mamaya tao na ang bibiktimahin niya. Mag-uusap nga kami ni si tungkol dito. Makapaglinis na muna ng katawan bago pumunta sa kanila. Pupuntahan na namin si Tia ngayon habang maaga pa. Dadaanan ka na lang namin kinakapitan pag uwi mamaya para sabay-sabay na tayo. Nay, ikaw ang maunang tumawid. Natatakot po ako Sige, pero humawak kang mabuti sa lubid ha. Huwag kang mag-alala, Pierly. Susunod ako sa likuran mo. Bantayan niyo po ako, kuya ha. Naman. Napakabuti mong bata kaya hindi kita pababayaan. Malinaw kahit paano ang tubig sa ilog. Nakatingin ako sa baba habang tumatawid. Kita ko ang mukha ko sa tubig. Ganon din si nanay sa unahan ko. Pagtingin ko sa likuran, napalingon ako ng husto para tingnan si Kuya Santi. Nagtaka ako. Wala akong makitang refleksyon niya sa tubig. Nang tuluyan na kaming makatawid, tinanong ko si Kuya Effie. Kuya, ba't po hindi kita makita dun sa tubig kanina? Ha? Anong sinasabi mong hindi mo ako nakita sa tubig? Yung tinatawag nila na refleksyon po, wala po kayo sa tubig Ano na naman ba yung inuusisa mo sa Kuya Santi mo, Pearly? Halika na nga do kay Tia. Sige po, Kuya Santi. Sa susunod na lang po ako mag-uusa, ha? Sige, ingat kayo. Teka, napansin ko yung pulseras mo. Saan pala galing yan? Opo ba? Nakita ko po to sa pinagbagsakan ng aso nung bagyo. Natamaan po kasi siya ng yog nun. Nagtataka nga po ako nun Kasi bigla na lang yung nawala. Baka namatay na po yun kasi bumabagyo. Gamo. Namalikmata ka lang ng araw na yon dahil inaantok ka.
Nakita mo yung mga bibi na inanod tapos nakakita ka rin ng aso na naglalakad sa gitna ng ulan. Baka ganun nga po, Nay. Ay ewan. Basta maganda naman po yung pulseras. Ba? Tumango lang si Kuya Sonti. Naghiwalay na rin kami ng daan. Hindi naman ganun kalayo ang bahay ni Mang Marshall kung saan tumutuloy si Lola Ubeng. Sementado ang bahay kaya hindi man lang yata ito nakaramdam kahit pag-uga nung bagyo. Magandang hapon putya. Kumusta ho kayo rito? Alam ko na kung bakit ka nandito, Lita. Kukulitin mo na naman ako tungkol sa alay. Ano? Alam ho kasi natin parehas na yun ang dahilan ng pagiging malas ng tulay at ilog. Bakit hindi nyo na lang kasi gawin tiya? Maliwanag na ibinili nyo ni Apo Ukong sa inyo. Huwag kang mag-alala, Lita. Sa kabilugan ng buwan mawawala na ang kung sinong nilalang dyan sa tulay. Lalabas yan siya kahit ayaw niya. Ibig sabihin nagbalik loob na kayo sa itim na kapangyarihan. Nay, bakit po biglang nag-iba ang kulay ni Lola? Umiitim yung labi niya tapos yung ilong niya. Alam ko na ang gagawin ko, Lita. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka na lang makialam kung ayaw mong maging magkalaban tayo. Pinili niyo ang itim na kapangyarihan kesa tanggapin ang gabay niyo. Mapapasama kayo niyan tiya. Sinabi ng huwag mo akong pakialaman. Kung magpupumilit ka, hindi ako magdadalawang isip na kulamin ka, Lita. Pero tiya, hindi ang paggamit ng karunang itim ang solusyon sa problema. Biglang tumayo si Lola. Naniningkit ang mga mata habang lumalapit kay nanay. Napahawak pa ako sa lailayan ng damit niya. Tumingin ka sa akin, Lita. Susunod ka sa sasabihin ko. Sa kabilugan ng buwan. Pagsisilbihan mo ako. Sa akin ka susunod. At ano pong ginawa niyo kay Nanay Lola? Ba't po siya nakatulala? Magulo kang bata ka. Halika nga rito. Tumingin ka sa mga mata ko. Ayoko po. Bitiwan niyo po ako. Nay, umalis na po tayo dito, Nay. Anak, umuwi na tayo. Tara na po, Nay. Nakakatakot na po si Lola eh. Pest kang bata ka. Bakit ayaw mong sumunod sa akin, ha? Halika rito. Ayoko po sa inyo. Hindi ako lalapit sa inyo. Nay, tumakbo na po tayo. Bago pa makalapit si Lola, nakatakbo na ako. Hindi ako lumingon. Pero nung malayo na ang distansya ko, nakita ko si nanay na naglalakad. Wala namang nakasunod sa kanya, kaya hinintay ko na siya. Nay, ba't ganun po si Lola? Para siyang aswang na mangkukulam sa drawing. At saka anong ginawa niya sa inyo? Nay, bilisan niyo po. Tara, anak, umuwi na tayo sa bahay. Akala ko po pupuntahan natin si tatay kina Lolo Kap. Sabi niyo kanina sabay tayong uwi ba? Umuwi na tayo. Doon na tayo sa bahay natin. Sige po. Mauuna po kayo, Nay ha. Hindi ako sinagot ni nanay. Diretso lang siya sa paglalakad. Nag-alala pa ako na baka mahulog siya dahil hindi siya kumakapit sa lubid na hawakan. Nakatawid naman kami ng maayos at nakauwi. Nagyayaang matulog si nanay kaya tinabihan ko siya. Pero hindi lang yun basta tabi. Yumakap ako kay nanay na may pangamba kung ano ang nangyayari sa kanya. Nakatulog rin ako ng hapong yon. Pagising ko wala si nanay sa tabi ko. Kinabahan na ako. Nay, saan po kayo? Nay, nagsaing na ako, anak. Kumain na tayo po eh. Maaga pa po na at saka wala pa si tatay. Hindi po ba natin siya hihintayin? Hindi na dahil gutom na ako. Halika, tingnan mo ang inihain ko. Masarap to, sige po, kukuha na po ako ng kanin. Nay, bakit po ang itim ng kanin? Nasunog po yata to eh. Masarap yan anak. Ay teka ako na lang ang kukuha. Yan kanin ng mga engkanto to na. Ayaw mo nun. Magiging engkanto na rin tayo. Nay, hindi po makakain ang mga yan. Baka po sumakit ang mga tiyan natin. Anong sasakit ang tiyan? Ha? Pag sinabi kong kain. Ayoko po, Nay. Huwag niyo po akong pilitin. Ayaw mong kumain, bahala ka. Basta ako kakainin ko to. Habang tumutulo ang luha ko, kitang-kita ko naman na sarap si nanay sa pagkain ng sunog na hindi lang kanin kundi bigas mismo. Sa tingin ko ay hindi niya nilagyan ng tubig ang sinaing niya.
Ba't po kayo nagkakaganyan, Nay? Ano po bang nangyayari sa'yo? Ano pong ginawa ni Lola sa'yo kanina? Ayaw mo ba talagang kumain? Sige, bahala ka. Nanay naman eh. Nakakarami na po kayo ng kain yan. Masama po yan sa tiyan. Itatapon ko na po yan. Ano ba? Bakit mo tinapon ang pagkain ko? Nay, magsasaing na lang po ako ng bago para sa inyo. Sasarapan ko po. Lalagyan ko rin po ng dahon ng pandan sa itaas para mabango. Di ba? Gustong-gusto niyo po yun, Nay. Maglalagay ka ng pandan. Sige, sige. Mabango nga yun. Aray. Ang sakit ng tiyan ko. Nay, humiga lang po muna kayo. Magpahit din kayo ng white flour sa tiyan. Matatanggal din po yan. Nay. O sige, matutulog muna ako. Hihintayin ko ang mabangong kanin na may pandan. Ha? Sige po, Nay. Mabilis lang po to si tatay. Sana umuwi na si tatay. Diyos ko, tulungan niyo po ang nanay ko. Pagalingin niyo po siya. Parang biro naman noon na kung kailan kailangan ko si tatay ay wala siya. Hindi ko naman basta-basta maiwan si nanay dahil magkahalong takot at awa ang naramdaman ko para sa kanya. Hanggang sa inabot na ng paglubog ng araw, may naramdaman akong kumakalusko sa bubong. Pagkatapos ay sumigaw si nanay mula sa silid nila ni tatay. Nay, ano pong nangyayari sao? Ang tiyan ko. Sobrang sakit ng tiyan ko, anak. Baka po dahil po yan sa kinain yung sunog na bigas, uminom po muna kayo ng maligamam na tubig, Nay. Sige, bigyan mo ako, anak. Patakan mo ng konting asin. Pakiusap. Ano ba, say nag-iingay sa bubong? Hindi ko rin po alam na eh. Pero kanina pa po yan. Baka ligaw na pusa po. Wala pa ba ang tatay mo? Ang sakit. Parang humihilab yung tiyan ko. Nagmadali ako sa paglalagay ng mainit na tubig sa baso. Binitbit ko na lang din ang garapon ng asin pabalik sa silid. Namimilipit pa rin sa sakit si nanay. Anak, sunduin mo na ang tatay mo kinakapitan. Hindi na yata maganda to ah. Opo, Nay. Pero sigurado po ba kayo? Iiwan ko po kayo rito. Hindi na po ba kayo parang robot? Anong robot ang pinagsasabi mo? Inay. Nung galing po tayo kina Lol parang naging robot po kayo. Si Lola naman parang naging nakakatakot na matanda. Hana na-hypnotismo niya ako kung gan. Ha? Bumalik na talaga siya sa kasamaang ginagawa niya. Ang tiyan ko. Sige, Nay. Susunduin ko na po si tatay. Yung asin, anak. Ibuhos mo ang kalahati rito sa tabi ko at bitbitin mo ang kalahati. Dalhin mo iyan ha. Hindi maganda ang nangyayaring to, sige po, Nay. Mag-iingat din po kayo rito. Bitbit ang garapon, lumabas ako ng bahay. Isa pang kalabog ang narinig ko bago ako makalayo. Maliwanag ang buwan noon kaya kitang-kita ko ang bulto sa ibabaw ng bubong. Patakbo akong bumalik sa bahay. Nay, aswang po yung nasa bubong. Anong gagawin natin? Ako ang puntirya ng aswang na yan. Kaya bilisan mo na anak at sunduin mo na ang tatay mo. Kukunin ko po yung itaknay. Itatabi ko po rito sa inyo. Bibilisan ko po ang pagsundo kay tatay. Tatakbo po ako. Nay. Opo yung itak. Itabi niyo po ha. Muli na naman akong lumabas. Pero bago umalis, sinabuyan ko pa ng asin ang pintuan namin. Gusto ko sanang tapunan din ang aswang sa bubong para umalis siya. Hindi ko na lang ginawa dahil naisip ko rin na baka sundan niya ako. Panay ang dasal ko habang naglalakad. Sobrang takot ako noon hanggang sa sumapit ako sa tulay. Hindi ako mahulog. Kaya ko to, hindi ako mahulog. Kaya ko to, tatay naman kasi. Bakit hindi ka pa umuuwi? Saan ka pupuntang bata ka? Ha? Si Lola ba yun? Pero hindi ko naman siya nakikita eh. Kung ano-ano na yata naiisip ko. Konting hakbang na lang. Pearly, akala mo ba makakatawid ka? Hulog kita. Pagkarinig ko noon, bigla ang dumulas ang paa ko sa nyog. Kahit nakakapit ako sa tali dahil gumalaw na sa kabilang bahagi ang katawan ko ay hindi na ako nakabalanse pa. Nahulog na nga ako sa tulay. Napasigaw ako dahil doon.
Tulungan niyo po ako. Nay, tay. Kahit pabagsak akong lumubog ay nakadungaw pa rin ako. Unti-unti na akong inaanod ng tubig palapit sa sirang tulay na halos pumasok na ako sa ilalim. Sa tulong ng liwanag ng buwan, nakahanap ako ng pwedeng makapitan. Pero mula sa ilalim ng tulay ay may narinig akong tumatahol. Ilang saglit pa, nakita ko na ang asong nagliliwanag sa kabutihan na lumalapit sa akin. Ikaw yung asong nadaganan ng niyog ba? Bakit nasa ilalim ka ng tulay? Tutulungan mo ba ako? Salamat. Humawak ako sa likod ng aso. Hindi ako makapaniwala pero kitang-kita ng mga mata ko na parang napakadali lang sa kanya na lumangoy hanggang sa tabi ng ilog. Walang malakas na agos para sa puting asong nagliliwanag. Diyos ko, salamat po sa inyo. Yung tali mo pala. Hala, nagliliwanag siya. Hay nga pala si tatay. Kailangan kong puntahan si tatay. Baka kung mapaano na si nanay. Salamat ulit ha. Basang-basa ako na umakyat sa gilid ng ilog patungo sa kalsada. Nagkataon naman na may narinig akong mga nagsasalita. Ilang saglit pa nakita ko si tatay na may bitbit na sulo. May mga kasama rin siya. Tay, nandito po ako. Bilisan niyo po, tay. Perali, anak, ba't ka nandito? Teka, basa ka. Anong nangyari sa'yo? Tay, bilisan po natin. Si nanay po masakit ang tiyan niya. Nahipnotismo raw siya kanina ni Lola. Para siyang robot kanina, tay. Tapos may aswang pa po sa bubungan natin. Siya raw po ang sadya nun. Diyos ko. Hindi na mahanap si Chaubing ngayon kasi basta na lang daw umalis kasama si Mario, sabi ni Marshall. Kaya hindi ako nakauwi pa kasi hinahanap namin siya. Haha. Tumakbo ba talaga kayo? Hiningal tuloy ako. Kakahabol sa inyo. Pambihira naman kayo eh. Sumunod na lang po kayo sa amin. Kailangan ako ng asawa ko ngayon. Diyos ko. Huwag niyo pong hayaang may masamang mangyari sa kanya. Tay, kanina po nahulog ako sa tulay dahil naririnig ko si Lola. Parang tinatakot niya po ako. Tinakot ka ni Ube? Kaasan ba siya? Nakita mo ba iha? Hindi ko po siya nakikita, tay. Pero naririnig ko po siya. O, mag-ingat ka sa tulay anak. Humawak ka sa akin para hindi ka na mahulog ulit. Mabuti at hindi ka tinangay ng agos. May nagligtas sa akin nang mahulog ako, tay. Aso na nagliliwanag po. Yung sinasabi ko po sa inyo na nakita kong nabagsakan ng katawan ng niyog. Pero nawala rin kaagad. Mahiwagang asong yun kung ganon. Kasing hiwaga ni San si Kuya Sho. Nga po pala. Ba't hindi niyo po siya kasama? Nawala rin kasi siya, mawala si Chaubing anak. Pero saka na natin pag-usapan yan. Bilisan na natin at baka kung ano na ang nangyari sa nanay mo. Nakatawid kami ng maayos ni tatay sa tulay kasama ng ilang mga taga-baryo at ni Lolo Cap. Nagmadali kaming umuwi. Malayo pa ay may naririnig na kaming parang nag-aangilan ng mga hayop. Parang mga asong nag-aaway. Diyos ko, galing yata sa bahay yun ah. Hindi kaya yung aso na tumulong sa akin yan tay. Tapos si nanay naman ang tinutulungan niya ngayon. Hindi nga kami nagkamali ni tatay. Narinig namin ang sigaw ni nanay sa gitna ng pag-aaway ng dalawang hayop. Isang puti at isang itim na aso. Milo, tulungan mo ako. Milo, kami na ng mga tanod ng bahala sa mag-aaso. Milo, sikapin niyo ng anak mo na makapasok sa loob ng bahay niyo para tignan si Lita. Sige ka. Salamat po talaga anak. Sa kusina tayo dumaan. Sundan mo ako. Tiya, maawa ka. Huwag mong gawin sa akin to tiya. Numero 1 kang pakialamera. Wala na akong balak maging albularya simulat sa Paul. Kaya hindi ako nag-aalay. Tapos ikaw'y ginigit mo pa talaga. Palakpakan tay, ano pong ginagawa ni Lola sa loob? Matindi ang galit niya sa nanay mo, Pearly. Hindi kasi niya matanggap na tama ang mga sinasabi ng nanay mo sa kanya simulat sa pool. Hindi kasi siya naniniwala na kaya mabigat ang kapalaran niya ay dahil sa tinanggihan niya ang panggagamot noon. Sa halip, pangulam ang mas pinili niya. Ngayon Lita, kahit mamatay man ako, isasama kita sa hukay. Tama na tiya. Ayoko na. Chobeng, tama na po. Walang kasalanang si Lita sa inyo.
Nag-aalala lang siya sa inyo bilang asawa ng Chi niya. Kaya tigilan niyo na siya. Titigilan ko lang to kung may isa akong maisasama sa inyo. Isasama ko sa kamatayan ko. May hawak si Lola na manika na tinutusok-tusok niya sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sigaw ng sigaw naman si nanay sa loob ng silid. Wala kayong puso, Tia. Mabuti pang patayin ko na lang kayo, kaysa mapatay niyo ang asawa ko. Tatagihin kita. Ayana, natigilan na natin si Litao na ako. Anong tigilan ka, Riana? Hanggang ngayon ba mahal mo pa rin ang babaeng to? Pakiusap, Nay. Tigilan na natin to, ayoko na magunod-sunungan sa'yo. Hindi na ako masaya sa paghihing sa harapan ng lahat. Sasama na akong paukaysan. Napaatras ako nang makita ko si Mang Mario sa harapan ko. Wala siyang pangitaas na damit. Ang itsura niya, magulo ang buhok. Napakaitim ng mukha at namumula ang mga mata. May mga pangil siya at naglalaway pa. Hindi maaari. Tinanggap ko ulit. Ang itim na kapangyarihan para turuan ang leksyon nito, mga pakialamera. Tapos ayaw ka na? Duwag ka pala kung ganun. Ikaw pa, nanay ko talaga ang walang bilib sa akin. Kaya sige, tayo na lang magtapusan. At pagkasabi noon, biglang inatake ni Mang Mario si Lola. Napasigaw naman ako nang bigla na lang nag-iba rin ng anyo si Lola. Tinubuan nito ng pakpak sa likod at basta na lang lumipad sa loob ng bahay. Nahawakan nito ni Mang Mario sa binte kaya bumagsak ulit. Sinamantala naman namin ni tatay ang pagkakataon. Pinuntahan namin si nanay. Umalis na tayo rito, Lita. Kailangan natin makalayo sa Magina. Kaya mo ba? Hanapin mo muna ang manika na ginamit ni Tia. Yun ang ginamit niya sa akin at tanggalin mo ang mga buhok ko roon. Manika po. Ito ba, Nay? Nakita ko po to kanina eh. Tanggalan mo ng buhok yan, anak. Pagkatapos umalis na tayo. Sa bintana na tayo dumaan. Mauna ka na. Hindi na kami nag-aksaya ng panahon. Binuksan ko ang bintana at bumaba ako mula roon. Hindi naman yun mataas. Kaya madali akong nakababa. Anak, alalayan mo ako. Yung paa ko kasi namamanhid pa. Purely, ako na dyan. Kuya Santi, bakit po ang dami niyong sugat tapos wala rin po kayong damit? Mamaya na ako magpapaliwanag. Tanggalin mo na rin muna yung pulseras mo at ibigay mo sa nanay mo. Itong sa aso po. Bakit po? Sundin mo na lang ako. Ate Lita. Ingat po. Ayan. Pwede na kayong lumundag. Diyos ko. Hindi ko akalain na dito ako dadalhin ang pag-aalala ko para kay Tia. Tumabi kayo. Lulundag din ako. Nay. O na po ang pulseras. Sa inyo na raw po muna to, sabi ni Kuya. Tanggapin niyo po yan, Ate Lita. Tumalis na po kayo. Kailangan niyong tumawid sa tulay. Bilisan niyo po bago pa makawala si inay kay Kuya Mario. Mario. Bakit kayong dalawa pa ang kailangan magpatayan? Tigilan niyo na yan. Aaray ko pwest. Dinamay niyo pa ako na umaatak sa inyo. Aray ko yung pang-ubo ko. Hindi niyo ako kaya. Biglang kumulog at kumidlat. Tumakbo silang pababa ng kalsada. Hawak ni Kuya Santo. Si nanay naman inaalalayan ni tatay. Masigla na siya at nalaman naming kinulam pala siya ni Lola, kaya sumakit ng todo ang tiyan niya. Pero may isa pa akong iniisip noon. Kuya Santi, bakit niyo po tinawag na inay si Lola? Marami ka pang hindi alam, anak. Saka na natin pag-usapan yan, ha? Dito lang kayo, ha? Babalikan namin sina Kapitan. Huwag na po kayong bumalik. Ako na po ang bahala sa lahat. Pagkasabi nun, habang nasa gitna ng tulay bigla siyang lumundag. Ilang saglit pa, may kumahol. Bumulaga sa amin ang nagliliwanag na aso na lumalangway sa ilog. Si Kuya Santo. Yung aso. Pero paano po nangyari yun? Puno ng hiwaga ang binatang yon. Narinig mo kanina tinawag niyang inay si Chaubing. Sa tingin ko, Milo, kilala ko na kung sino siya. Esen, yung anak ni Chaubing na sinasabing nalunod. Kung buhay siya kasing edad niya si Santi. Tama. Ang sabi ni Chio Sidro noon, nagpakita sa kanya ang engkanto para kunin ang bata at simula noon hindi na siya nakita. Pero ngayon, bumalik siya para sunduin ang nanay niya.
Hindi ako makapaniwala. Habang nag-uusap kami, dumating sina Kapitan. Karga ni Mang Mario si Lola. Hindi na gumagalaw sa tabi niya. Si Kuya Shad na ulit at nasaan yung tao. Maraming salamat sa tulong, Kapitan. Ngayon madadala na namin si Inay sa mundo namin. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng nagawa ng pamilya namin. Umaasa po kayo pagkatapos nito. Wala nang gulo. Ligtas na ang tulay. Mario, salamat. Salamat sa pagliligtas sa akin mula kay Tia. Paalam sa inyo, Lita Milo. Kuya Santa, sama ka na po. Perli, nahanap ko ng pamilya ko. Salamat sa lahat. Paalam. Lumusong sila sa ilog. Himala. Tumigil ang agos. Tuloy-tuloy ang lakad nila. Hanggang sa palubog na sila. Wala silang takot na baka malunod hanggang sa tuluyan na silang nawala. Akala ko simpleng tao lang sila. Yun pala mga dilalang na nagsatao para makisama sa atin. Sana nga ligtas na ang tulay kahit lagusan pa ito ng mga kakaibang nilalang. Sabi ni Hutchet daw ng bagyong ang pagbabalik ng nanay niya. Pinilit daw niya si Mario at si Ubeng na umuwi. Pero tumanggi ang dalawa kaya raw nagkagulo rito. Sino po yung pumatay sa mga hayop sa ilog? Si Mario at ang ina niya, nilalaso nila ang tubig para walang ibang makadaan. Pero kayo ang unang naglinis kaya kayo ang pinagbalingan. Hay! Simulat sa pool, ayaw na sa akin ni Tia. Pakialamera raw ako ah. Ang totoo, ayaw lang niyang ikaw ang mapangasawa ni Mario, kaya natuwa siya nang ako ang pinili mo. Sinabi nga ni Mario sa akin, galit siya kay Milo kasi inagaw raw niya ang pinakamamahal niya. Hindi naman siya umubra sa akin eh. Si Milo talaga ang mahal ko. Aaray. Ay parang lalabas na. Hay, dyan na muna kayo ha. Sasamahan kita, mahal. Hala lolori, baka ilalabas na ni nanay yung mga sunog na bigas. Nagsaing kasi siya ng walang tubig eh. Mabuti na lang at nagawa ng magkapatid na matalo ang inaan nila. Lolo Kap, pinatay po ba nila si Lola? Hindi, iha. Ang sabi nila, kinuha lang daw nila ang espiritu ng nanay nila. Ibabalik nila pag nakauwi na sila sa mundo nila. Pwede po pala yun. Nang gabing yon sa bahay muna kami ni Lolo Kat tumuloy para kung sakaling sumama ulit ang tiya ni nanay may makakatulong agad. Mabuti at marunong si Lolo sa mga halamang gamot. Kinabukasan, bumuti na ang pakiramdam ni nanay. At ngayon, sementado na ang tulay. Ilang taon ang lumipas bago yun naayos. Pero sa awa ng Diyos, wala nang nangyaring masama doon. Ang karanasan kong yon ay hinding-hindi ko makakalimutan. Hanggang ngayon ikinukwento ko pa rin. Kaya naniniwala ako na ang lahat ng kwentong naririnig ko sa channel nyo, kahit hindi ka panipaniwala ay totoo dahil nangyari rin sa akin. Hanggang dito na lamang po. More power at God bless. 2.